So, hello guys, good morning. So, for today's video guys, mayroon tayong isang Chromebook. Uh, In-install na natin to siya ng Windows. So, ituturo ko sa inyo ngayon guys kung paano siya downloadan ng driver. Kasi ito karamihan yung problem o issue nitong mga Chromebook na laptop like HP, Dell, sila yung may mga Chromebook na model. So, ituturo ko sa inyo guys kung paano siya downloadan ng driver kung saan siya dapat downloadan. Kasi napakahirap maghanap ng driver ng laptop na to. So, let's go. So, ito na guys. Ipapakita ko na sa inyo kung saan ako nagda-download ng driver nitong Chromebook na laptop. So, yan yung link guys. Yung link, tatabunan ko lang yun siya. Then, message nyo lang ako guys or comment na kayo sa baba para ma-send ko sa inyo yung link niyan kung saan dapat mag-download nito. Kasi mahigpit na pinababawal ang paglagay ng link kasi guys. So dito mayroon tayong Acer, Asus, CTL, Dell, Framework, Google, Haier, HP, Lenovo, Samsung, Toshiba. So kung may mga Chromebook kayo ng ganyan model, kompleto yan siya. So tulad nyo sa akin, mayroon akong HP na laptop, na Chromebook. So after mo maklik ang HP na yan, next mo lang. Then dito hanapin mo guys yung processor ng iyong laptop. Sa akin kasi ito, pakita ko lang sa inyo guys para masundan nyo yun. So punta lang kayo sa may computer nyo or sa akin kasi this PC, then properties. After ng properties, ito yung processor guys, sinasabi ko. Intel Celeron N3060. Yan. So hahanapin natin siya doon guys. Intel Celeron N3060. So hanapin niyo yung processor nila yan guys. So ito siya. Hindi yan. Para sakto talaga yung driver na ibibigay niya sa inyo. So Epson Celeron 3060. Ito guys sa akin. Then after nan, next nyo lang. Then hanapin nyo yung saktong model ng laptop mo. Sa akin itong pangalawa. Then next lang din kayo guys. Pag naka-next na kayo, pipili na kayo dyan kung anong operating system in-install nyo guys. Anyway, lahat yan pwede. Sa Windows 10, 11, pwede siya compatible siya. So, kung gusto nyo mag-flash ng firmware, mayroon din yan guys. Update ng firmware. Then, install Windows from USB. Mayroon din dyan. May tutorial din dyan. Yan. So, then dito, install yung Visual C++ para makapag ma-install yung mga kulang pa na kailangan ng laptop mo. Then, from Easy Driver, meron din keyboard, remapping, install touch screen driver, install Realtek. So, yung audio guys, yan importante. Ito karamihan yung wala sa natin. So, ito karamihan ang wala guys, yung audio, saka yung touchpad. Sa akin kasi ito yung wala, audio saka touchpad. So, paano nyo download yan? Click nyo lang guys, yung arrow down. Then, yung link na yan, yan ang, doon kayo pupunta nyan guys. Yung link na yan, magda-download na yan. Then, dito pupunta yung download nyo. Then, after nyo ma-download yan, install nyo lang guys. Next nyo lang hanggang sa matapos. So, ganun lang kadali. Then, sa akin kasi yan, yung audio, pati itong touchpad. Yan, ganun din guys ang way ng pag-download niya. Click nyo rin yung link. Then, automatic siya da-download dito. So, cross touchpad yung pangalan ng mga driver niya. So, ganun lang guys, kadali mag-download ng drivers sa mga Chromebook na laptop. So, yun guys, ganun lang kadali mag-download ng mga driver ng Chromebook guys. So yun guys, kung nakatulong tong video natin sa inyo guys, please don't forget to subscribe, then hit notification bell, like, comment kung meron kayong mga katanungan guys. Pakishare na rin guys para makatulong tayo sa iba. And ilagay ko yung FB page ko sa description guys. Pakicontact na lang ako doon ko isi-send ang link sa inyo. Alright? Thank you.